So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? So, alam naman po natin, no, na malaki po yung chance na baka this time, no? Alam ko, yung iba sa inyo medyo tinatamad na dito eh. Pero, baka this time, baka sa pagkakataon po na to, matuloy na po yung impeachment trial ni Sara Duterte. Alam nyo, no? Sobrang kapal na po talaga ng mukha ni Leonen. No, kapag ito po, isinarangan pa po ni Leonen ito. Tinan niyo, di ba, noong nakaraang taon. Di ba? Nagkuntyabahan daw si Leonen at saka si Cheese para nga po mabasura yung impeachment trial ni Sara. At ang ginawa nga po ni Leonen, nagbigay nga po ng panibagong guidelines kung paano nga po ginagawa yung impeachment. O ngayon, mga babayan, sa pagkakataon po na to, pag yan po, sinunod nga po ng mga nag-file ng impeachment kay Sara, yung gusto ni Leonen, at pag ito naman po ay nagawa ng maayos, pero hinarangan na naman po ito ni Leonen, sobrang kapal na mukha na po talaga niyan. Pagkakapal na po ng pagmumukha ng ganyan, pag ginawa pa rin po ni Leonen yan. Oh. Kasi nga po, no, ito, galit na galit ang mga DDS dito, no? Sa sinabi nga po ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, no? Sinabing ituloy na ang impeachment kay VP Sara dahil hinihintay na umano ito ng taong bayan. Diba? Galit na galit ngayon yung mga DDS. Balimbing ka, Tulfo, ganyan siya, di ba? So kasi nga mga kababayan, mukhang matutuloy nga po yung impeachment ni Sara next month. Next month na, hindi next year. Okay? So ito yung sinabi nga po ni Erwin Tulfo. Tinan nyo to. Ano ba yan? Ano ba yun? Sige. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. No, di ba? Nakapaiksi lang pero sa polo ang mga DDS diyan. Tagal sila diyan eh, no? Ano ba tayo? Okay, dito tayo. Mali pa na pindot ko. Wait lang ah. Mali pa ako na napindot. Wait it. Saan na ba tayo? Wait lang ah. Dito tayo. Okay, yan. Yon. So ngayon mga babae, tinan nyo to ah. Ito. So bukod nga po dyan kay Erwin Tulfo, nagsalita na rin po itong si Ridon. Yan. Si Ridonski. Okay. So basahin natin to ah. Sabi niya dito. Sabi po ni Ridon, Bicol Saro Representative Terry Ridon on Wednesday said, those who may file an impeachment complaint against Sara Duterte would be driven by a quest for truth and accountability, not by promised projects. Oo. So ngayon kasi, no, meron kasi ngayong pinapakalat po na chismis na makakaroon na naman daw po ng bayaran. Tulad nga po nung nakaraan, di ba, na may bayaran nga daw po na nangyari nung pina-impeach nga daw po si Sara. Na mukhang mangyayari naman daw po ito ngayon, di ba? So, ewan ko. Pero, malinaw naman mga babayan, no, na meron po talaga kasing ginawang anomalya si Sara na kailangan niya pong sagutin. Tignan niyo, in the first place, mga babayan, pinangako po ni Sara sa atin. Pinangako ni Sara yan eh. Noon, ito ata yung ayaw malaman ng mga DDS eh. Pinangako po ni Sara sa atin last year na pag yung kanyang nga pong impeachment complaint nalusutan niya, sasagutin niya raw po ito isa-isa. Puta, isang taon na po, hindi niya pa rin po ito sinasagot. Di ba? Oh. And by the way, mga kababayan, tinan ninyo ah. Okay, ito malupit dito eh. Nagbibintangan po kasi no, si Martin Romualdez na siya lang daw po yung may gusto ng impeachment trial kay Sara. Nalala niyo ba yon? Di ba? Nung nakaraang taon, ito yung isa sa mga batikos kay Martin. Ang gusto lang naman ng impeachment kay Sara, si Martin lang kasi tatakbong presidente si Martin. Tingnan niyo mga kababayan, no? Tingnan niyo ah. So doon pa lang, debunk na po yun. Kasi po, si Martin Romualdez, hindi na po siya House Speaker ngayon. Pero,
may magpa-file pa rin po ng impeachment complaint kay Sara. So, debunked na po yun. Ibig sabihin nun. Di ba, akala ko ba, sabi ng mga DDS, ang may gusto lang ng impeachment si Martin kasi si Martin daw tatakbo presidente. At hindi daw siya mananalo kay Sara. Ang pagkakaalam ko po mga kababayan, si Martin Romualdez, hindi po siya tatakbo presidente. Ang pagkakaalam ko. Ayun ang usap-usapan namin doon. Oh, so mali-mali na naman itong mga pag-a-analyze talaga ng mga bobong mga DDS eh. So malinaw, no, na kahit hindi po si Martin Romualdez po yung House Speaker, may mga congressman po talaga na gusto na pong ipa-impeach si Sara. Oh. Tama, di ba? Tingnan nyo to. So mayroon pala dito, may video pala dito. So panoorin natin yung video, no. Ano ba yun? Ito, sige. Ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na posibleng maisampa ang bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Ito ay kahit hindi pa nare-resolba ng Supreme Court ang apela ng mababang kapulungan sa desisyon ng SC na nagdedeklara na illegal ang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara noong 2025. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Gary Alejano, National President ng Samahang Magdalo. Magandang gabi po, Sir Gary, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninia at Jake, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, ano po ba ang plano nyo sa nalalapit na Pebrero kung saan pwede na mag-file ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte? Grupo nyo po ba ang magpa-file? Well, hindi naman ho totally na ang grupong Magdalo ang magpa-file, but alam naman ho natin na kasama ko ang dapat di ko sabihin to eh. Well, actually, mga kababayan, isa po sa mga magpa-file nga po ng kaso, itong sila Alejano. Oo. Ito nga po sa February. So, nakausap ko po si Trillanes nung nakaraang Sabado. Nakita kami ni Sentry nung Sabado eh. So, mukhang Magdalo nga po yung isa sa magpa-file po ng impeachment kay Sara. At kasama na rin po dito yung Makabayan Black. No, meron din po yan. Tapos meron pa atang iba, no, na ibang mga senador. Malamang yung basta meron pang iba bukod diyan sa mga yan. May mga private sector pa tatakot na magpo-file din ng kaso, no. Magdalo sa nag-file ng impeachment complaint nung nakaraang taon. Kasama rin po ako sa isa sa signatories doon. And na-dismaya ho kami dahil nga sa issue ng ruling ng Supreme Court, no, but we respect the decision of the Supreme Court, and napag-usapan naman namin na instead na maglupasay tayo sa frustration, edi hintay natin ang next opportunity, which is next month, matapos yung 1-year ban ng pag-file ng impeachment complaint. So certainly, Ninya, Jay, kasama ang civil society, ay parang refile lang naman yung kaso na yan, no? Dahil marami na rin mga evidence doon at hindi naman magbabago yon dahil nag-declare ng procedural ang issue ng Supreme Court. Hindi naman ibig sabihin ay nilinis si Vice President Sara ng kanyang culpability. Okay. Tama nga. Tinanong niyo ganyan po kagago tong si Leonan eh. Na-dismiss po yung, hindi ba na-dismiss, na-delayed po yung impeachment trial ni Sara dahil po sa procedural, hindi dahil po sa walang kasalanan si Sara. Okay ba kasi yun, di ba? Pinatagal ninyo yung kaso dahil sa procedure. Parang labo naman ata, no? So, tignan nyo to. Next. Yan. So, ngayon mga ka-streetwise, no? Ito yung ano eh. So, sabi nga po ni Alejano, mukhang i-refile lang daw po ata yung mga kaso kay Sara, no? So ito yung yung 7 articles of impeachment, no. So actually, no, ito yung sinasabi nga po ni Sara. Nasasagutin niya daw po dapat ito kung hindi daw po magtutuloy yung impeachment niya sa Senado. So, tingnan niyo to, no. So contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president. First Lady at si Martin Romualdez. O, di ba? Matindi, no? Matindi. Masaltik talaga sa ulo to, no? Ito yung hindi maintindihan ng mga DDS, eh. Sabi ng mga DDS, bakit ba? Mayroon na bang namatay? Hindi po ganun yon.
Puta, yung pag-contact pa lang po ng assassin, dun pa lang po, palpak na po si Sara dun. Yung pag-contact pa lang po sa assassin, mga babayan, dun pa lang po, may nilabag na pong bata si Sara. O, ebidensya po yan. Siya mismo may sabi niyan eh. O, misuse and malversation of confidential fund appropriated to the Office of the Vice President and the Department of Education. O, yung 500 million nga po na confidential fund, tsaka yung 125 million sa OVP na pinangsuhol nga ni Sara. O, ito yung bribery. O, alam naman po natin yung bribery, di ba? Yung ginawa niya pong pagbabribe nga po sa mga DepEd, sa mga empleyado ng DepEd. O, amassing unexplained wealth. So, ito, nung ano pa to, no? So, mayor pa siya. So, ito pa, no? So, yan po yung, ano, ayun po yung mga kaso nga po ni Sara, no? Na 7 articles of impeachment niya. Na posible nga pong napapag-usapan ulit pag ito nga po yung na-file ulit sa February. Oo. Yun nga lang, as usual, may tanga dito. May tanga dito ito. Tanga, no? Amy Marcos says she will not back Sara Duterte's impeachment. Di ba? As usual, may tanga. Guard! May mabang baba dito. Tapos tanga pa. As usual, mga babayan, no? Alam naman po natin, na ito si Amy Marcos po, no, meron po itong pangarap na maging vice presidente o presidente nga po ng Pilipinas sa 2028 at mukhang gagamitin niya rin po si Sara. Ewan ko lang Sara, ewan ko lang kung tatanga-tanga ka pa rin pero kung feeling mo na ikaw ay nagamit nung panahon nga po ng eleksyon ni PBBM, ngayon ba magpapagamit ka ba ulit kay Amy? Kaya nga ang matunog ngayon na pangalan na tatakbong vice presidente po ni Sara, si Marcoleta, hindi po si Amy. Di ba? So yun, so sana nga po na itong February matuloy na po itong impeachment trial ni Sara kasi nga po napaka-importante po sa atin, especially nga po gusto ko na pong malaman talaga kung ano ba yung nilalaman ng mga bank account po ni Sara. Na sinasabi nga po ni Trillanes na ito raw po ay bigay o kickback niya galing daw po sa mga sindikato na pinagbabawal na gamot. Yan. So yun mga streetwise, no? So kayo po, nung masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. Okay?